Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Pakisabihan nyo naman po ang inyong mga katabi, God is good. God is good. Sobra, God is good. May napanood po akong isang video na feature po ito sa GMA News. Tungkol po sa isang tatay, matanda na, stroke patient. Mula po siya sa Plaridel, Bulacan. Noong pong February 14, araw po ng mga puso, sinurprise po nitong mister ang kanyang asawa. Nagpabili po si tatay ng mga rosas sa kanyang anak. Nung pagka-uwi po ng kanyang bisis, parang pinrank pa siya. Sabi po ng anak niya, "Ma, bilisan mo, masakit daw yung tiyan ni tatay." Yan nagmamadali po, pumasok yung misis sa kwarto, nakita niya yung kanyang asawa, nakahiga sa kama, nakatakip po ng kumot yung kanyang katawan, at inalis po niya yung kumot. Nagulat po itong babae dahil hawak-hawak po nitong matanda yung bouquet of flowers. Binibigay po niya doon sa kanyang misis. Kahit na hindi po makatayo itong tatay, nag-effort po siya ibigay yung bulaklak sa kanyang asawa. Gusto po niyang halikan yung misis niya. At tuwang-tuwa po itong babae, pero higit po sa lahat, naantig po yung kanyang puso. Bakit? Kasi kahit na may sakit o may karamdaman yung kanyang mister, kahit na nahihirapan siya, hindi po naging hadlang yon para ipakita ang kanyang pagmamahal. Totoo naman po, kapag nagmamahal ka, maghahanap ka ng paraan para ipakita mo ang iyong pagmamahal. Ang tunay na umiibig, hindi nakikita yung balakid, yung problema. Ang kanyang tinititigan, ang kanyang nakikita, ay tanging minamahal lang niya. At ang tunay na nagmamahal, handang magbigay kahit na masakit, kahit na mahapdi, kahit na hindi na madali. Remember that, my dear friends, that true love knows no limit. True love always gives, even if it hurts. And true love is willing to sacrifice, even if it is not easy, even if it is inconvenient. At ito po ang eksena na ating narinig sa ating mabuting balita ngayon. May isang babae po, si Maria, ang kapatid ni Lazaro, na binuhay ng ating Panginoong Jesucristo, na hindi nagdalawang isip, ibuhos yung mamahaling pabango sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pabango po ay tanda ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pasasalamat. Isang pagmamahal na walang sukat, walang pagkukwenta, walang pag-iimbot. Habang si Judas naman, dahil sa kanyang katakawan sa pera, iba yung kanyang pananaw. Ang sabi niya, sayang naman, pwede pa natin ipagbilian. Pero sa tunay na nagmamahal, walang sayang. Di po ba? Kapag mahal mo, hindi ka magtitipid. Kapag mahal mo, hindi ka nagbibilang. Kapag mahal mo, ibubuhos mo ang lahat. Amen? Ayan, mga misis. Alam niyo na sasabihin niyo sa inyong mga mister mamaya, kung mahal mo ako, huwag mo akong titipirin. Amen? Kayo naman po mga mister, gantihan niyo mga misis niyo. Sabihan niyo sila, kung mahal mo ako, huwag kang magrereklamo. Amen? Napakaganda po ng tagpo sa ating ebanghelyo. Ang sabi po, kumuha daw po ng 1 litro na pabango, nasa alabastro na lalagyanan, itong si Maria, at binuhos daw po sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Baka hindi niyo po alam ito. Bago mo babuksan yung lalagyanan, yung alabastro, kailangan mo munang basagin yung takip nito. Diba? Kahit naman sa mga pabango natin ngayon, bago mo makuha yung pabango, kailangan mong buksan, alisin yung wrapper. Di po ba? Pero merong malalim na kahulugan po ito. What is the gospel trying to tell us? Remember this. You cannot pour everything without breaking something. Amen? I will repeat that. Remember that. You cannot pour everything without breaking something. Mga kapatid, hindi ka makakapagbigay ng buong oras mo kung hindi mo babasagin ang iyong pagpapahinga, ang iyong comfort. Hindi ka makakapagmahal ng totoo kung hindi mo babasagin ang pride mo. Di po ba? Hindi ka makakapag-alay ng buo kung hindi ka handang masaktan. Para maibuhos mo ang pabango, kailangan basagin mo ang sisidlan. At para maibuhos mo, maibigay mo ang iyong pagmamahal, kailangan basagin mo din ang iyong puso, ang iyong loob. Kaya may katotohanan, true love hurts. If it does not hurt, it is not love. Amen? Pero pansinin niyo po, ang pusong basag, yan yung pusong marunong magmahal. Ang pusong nasaktan, yan ang pusong marunong umunawa. Ang pusong nabasa, winasak ng iba,
yan ang pusong handang ibuhos niya ang kanyang sarili. Ang tanong, anong kailangan mong basagin sa iyong sarili para makapagmahal ka ng buong buo, ng todo? May dalawa pong magkapitbahay, pero magkaiba po yung kanilang ugali. Yung isa po, kapag may tinapay, kapag mayroong pagkain, tinatago po niya. Unti-unti kinakain po yung kanyang pagkain, yung kanyang tinapay. Kasi natatakot po siya na maubusan. Pero yung kapitbahay niyang isang tao, kapag meron po siyang tinapay, kapag meron po siyang pagkain, palagi hinahati, binibigay sa mga nahihirapan. Kahit mismo yung kapitbahay niya, nagsishare po siya sa kanya. Tandang huli, anong nangyari? Yung isa na nagtatago ng pagkain, gutom pa rin. Pero yung isa na marunong magbigay, mag-alay, mag-share, busog sa tuwa, sa saya. Because there is joy in sharing. Di po ba? Makikita niyo po yan sa mga magulang, sa mga lolo, lola. Ano yung tuwa niyo po, kayong mga magulang, kayong mga nakakatanda? Pag masaya yung mga anak niyo, di po ba? Kapag masaya yung mga apo niyo. Pero yung mga tumatanda po na walang anak, napakalungkot. May kaibigan po ako, ang tagal na po nagdarasal, hindi sila magkaroon ng anak. Isa, nag-aaway po silang mag-asawa. I'm praying for them. Pero sabi niya, kung hindi man po kami bigyan ng anak, Father, we focus on giving to one another. Dahil yun naman po yung pangako namin sa bawat isa eh. Ang umpisa ng aming kasal ay yung mahalin ang bawat isa. Ang tunay na pagmamahal, hindi nananatili lang sa sarili. Di ba? Kailang katunay na masaya kapag kumakain. Pag meron kang kasama, kailang katunay na masaya na nagbabakasyon. Kasama mo sa bakasyon yung iyong pamilya. Di po ba? You may want to keep things and money for yourself. But if you're all alone, you will just be lonely and miserable. Only those who are willing to break themselves, to share fully, are the ones who are truly happy and alive. Kapatid, huwag ka matakot na maubos sa pagmamahal. Dahil ang mga taong nauubos sa pag-ibig, silang pinupuno ng Diyos. Ang tanong, kanino mo pa nire-reserve yung iyong pagmamahal? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos, dumarating at siya'y karapat-dapat ang ating pag-ibig at pagmamahal. Ngayon tayo inaanyayahan ng Diyos. Huwag lang tayong magmahal ng mura. Magmahal tayo ng totoo. Magmahal tayo ng buo. Total magmamahal ka na rin. Bakit hindi ka pa magmahal ng todo-todo? Di po ba? Saan mapupunta yung the best na pwede mong ipagkaloob? Matatapusin ang buhay natin dito. Masasayang lang. Bigay mo dahil walang nasasayang sa tunay na nagmamahal. Amen? Parinawa, hindi lang tayo magbigay ng mga tira-tira. O hindi magbigay tayo kahit na masakit. Pero kung totoo naman, yan ay isang grasya. Yan ay pagpapala. Matuto sana tayo na basagin ang sisidlan ng ating puso. Dahil kapag saradong iyong loob, mabubulok. Kung ano man ang tinatago mo dyan, basagin mo ang iyong loob. Kahit na masakit, ibuhos mo ang iyong oras, ang iyong lakas, ang iyong puso para sa Diyos at sa iyong kapwa. Kapag nagbigay ka ng sobra-sobra, sobra-sobra din ang babalik sa iyo. Kaya pagdasal po natin sa banal na misang ito na huwag mag-alinlangan na magmahal ng tunay na totoo ng sobra-sobra dahil ang Diyos palaging tunay at sobra-sobra din ang pagmamahal ang kanyang grasyang binibigay sa atin. Amen.